Um, may oras naman po siguro pero very slim na yung timeline. Pero again, abangan natin. Meron pang mga ilang weeks pa tayo dito. 4 weeks bago tayo mag-break at saka syempre start na po ng campaign ng local at national. So, I think we have time. But sir, just to clarify lang po, you haven't asked for any copy po nung initial 3 complaint. Hindi niyo pa rin nababasa po? Hindi pa talaga. Feeling ko nga hindi pa tayo nagre-resume eh. Parang nag-break ba tayo? Parang ganun. So, again, but again, if I do, most of you have my numbers naman. Nung nagtanong naman kayo during the break, actually, tinatrangkaso nga ako nung time na yun, sabi ko. Pero nasa bundok ako, sabi ko, hindi, wala talaga kaming nare-receive pa na. Nagulat lang ako dahil na-bring up din yung name ng Young Guns about it. Pero parang wala talaga, wala pa. Ngayon ko lang narinig yun, no? So, hindi ko alam kung may katotohanan yan o hindi ko rin alam kung merong magsusulong talaga ng pang-apat na impeachment. Pero yung mga party leaders, napag-uusapan ba recently itong impeachment complaints na ito? No, we never talked about the 4th impeachment. We actually haven't talked about the impeachment complaints yet, no? Kasi I think ngayon nasa SecGen's office pa rin siya. But if someone will ask you to endorse a complaint, Well, kasi yung filing of the complaint, the contents of the complaint, the substance of the complaint is one thing, and the other thing is the endorser, no? Kung sino yung mag-i-endorse, syempre titingnan din muna kung ano yung laman ng complaint. Kapag walang laman at hindi naman karapat dapat ma-endorse, baka hindi ma-endorse. sir, other topics okay lang? Oh, yeah, sure. Oh. Andito na rin lang. Sir, baka gusto mo, pwede ka mag-comment kasi si Vice President Sara Duterte said she is seriously considering running for president po sa 2028 and saying that she could not take sitting down daw po the continued backsliding of the country. Well, of course, we respect the opinion of the Vice President in her desire, no, to serve the country. Lahat naman po tayo may karapatan, no, na magserbisyo, magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan, no. Doon naman sa punto na nagba-backslide, no, I think this has also have to be substantiated by data and proof, no. Kasi to be fair, no, tingnan muna natin, no, kung ano yung mga basihan ng ating statements, no, especially kapag tungkol ito sa performance ng ating gobyerno. Sir, sa Quadcom update, na pala si Grijaldo, nakikita nga, meron pa ba kayong ilalabas na alas bukod kay Grijaldo? Lumabas na yata lahat eh. Hindi, meron, si Wilkins yesterday, no, presented himself before the office of the Sergeant at Arms at nandiyan siya ngayon sa detention facility. Meron kaming schedule na tinitingnan for next week, no, yung another Quadcom hearing. Siguro sunod-sunod dahil meron din tayong nabuong TRICOM, no, naman nung bago mag-break. So I think baka mag-schedule din tayo ng another hearing dyan. And also yung Quintacom. So itong this coming days until we adjourn on Feb, siguro sunod-sunod na hearing. Possibility of the 3 complaints being refiled pero consolidated na, may option po ba kayong ganon? Well, doon magre-refile ba? Or parang manggagaling pa rin sa ibang set ng complainants? Bali yung So, may first ganun 3. lang. So, yung first 3, so ang proseso kasi, pag na-endorse niya na yan kay Speaker, dadalhin yan sa, i-refer yan sa Committee on Justice. So, doon magkakaroon ng consolidation. At doon siguro, pwedeng pirmahan yan ng mga kasama namin kongresista. Ma'am, pero hindi option yung tatlo, i-consolidate nyo nung complainants, tapos i-refile as a new complaint. Ay, mukhang hindi pa nangyari yan sa history. Pero titignan natin yung possibility. Pero kayo ba, pag natuloy yung 4th impeachment complaint, you're willing to endorse para makuha yung 103 na kinakaila? Sure, oo. Endorse namin nga lahat ng mga pagkakataon na pwedeng ma-impeach o mga way na pwedeng ma-impeach si Sara Duterte ay gagawin namin. Niyo lang po dun sa show of force ng INC kahapon, and how will that affect yung decision of Congs whether to endorse or not the impeachment complaints? Well, we expect
expected that, sabi ko nga kanina, December pa lang, naririnig na namin yung mga ganyang announcement ng INC. They have to be relatable kasi nga mag-e-election, kaya ganyan. Tapos alam niyo naman ang papel ng INC kapag ka-election, pupunta sa kanila yung ibang mga kandidato. Kung magkakaroon ng epekto, makikita natin yan actually sa resulta ng election ng 2025. But then, ngayon pa lang, sinasabi na namin na maliit din naman lang na bahagi yun. In totality naman natin talaga titingnan yung usapin ng accountability ng Vice Presidente kaugnay sa confidential funds. Hindi natin dapat yung mga issues na ito ay pinalalampas at sinasabi na mag-unity-unity na tayo. Kung wala namang justisya na makukuha ang taong bayan at hindi rin magkakaroon ng truth or accountability talaga yung mga nasa highest position in our land. So that's a bad precedent. Ayaw natin ng ganon. Kaya parang for this reason, kahit pa sabihin mong 1.5 million yan na lumabas, it's not the totality ng Filipino people asking for justice doon sa mga nangyari o naganap na paglustay ng pera ng taong bayan. Hindi naman, well, itong show of force ng sektang Iglesia ni Cristo ay hindi naman niya nakaapektado, particularly sa amin, sa Makabayan. At kahapon din sa pagkausap natin sa ating mga kasamahan dito sa Kongreso, ay, well, wala rin naman silang pakialam at on the top of their mind pa rin yung impeachment, yung pagpapanagot kay Sara Duterte doon sa ginawa niyang misspent noong confidential funds. Kaya tingin natin ay sa amin walang epekto 'yan. At kami katulad na sinabi namin, sana hindi magamit ito ng ni Sara Duterte at ang kanyang pangkat, mga nagsalita na sila, nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo sa ginawang na tingin natin ay talagang naging shield lang. Kaya walang epekto yan, tingin ko doon sa ating mga kasamahan dito. Tuloy pa rin ang laban natin sa impeachment. Ma'am, yung sabi ni Sara na tatakbo siya sa 2020. Well, gano'n naman ang mga Duterte, sabihin nila tatakbo, tapos hindi. Pero mukhang nagpalakas ng loob sa kanya. Ngayon niya sinasabi yan, yung mukhang itong mga kilos ng Iglesia ni Cristo. Pero, well, sana hindi siya manalo. First, if she will be impeached, no, she cannot run. Diba? Kapag na-impeach siya, hindi siya makakatakbo. Kasi perpetual yun na hindi ka makakatakbo sa posisyon. Tapos, second, kung meron siyang haharaping mga kaso, kailangan harapin niya muna yun. At sa dami ng mga nangyari ng naganap ng nakaraan, I'm sure meron talagang mga cases na maipa-file sa kanya. Kasi yun na rin naman yung resolution as of last time. Kung narinig ninyo sa iba't ibang mga pagdinig, isa yon sa mga iniisip. So, it won't be a smooth katulad ng iniisip niya siguro na ang 2028 ay for her. Malakas lang ang loob niya kasi meron siyang mga ganito na ginagawa ngayon. Pero in fact, sa totoo lang, wala na. Hindi na rin yun tatalab dun sa mga tao na nakakita ng katotohanan ng mga nakaraan.